Hello guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope para sa mga kaibigan po natin na merong Sun, Moon, at Rising sign na Libra. So, this is for September 30 hanggang October 6. So, kung hindi nyo po alam kung ano po yung Sun, Moon, at Rising sign nyo po, sa dulo po ng video, meron po tayong link para dito. And tandaan po natin yung mga readings natin, they are for guidance purposes. So, use your free will wisely, guys, okay? And kung kailangan nyo po ng private reading or spell works po, o po ng prosperity or vanishing, pwede nyo po ako i-message sa aking personal Facebook account. Yung link po is nasa description sa baba. And sa mga nais pong suporta ng ating channel para lumago po ito, pwede po kayong mag-click ng join button o yung heart button sa baba, yung thanks. Or pwede po kayo mag-send ng donation via Gcash or Maya. The number is at the bottom of the screen. Okay, Libra. May bago tayong deck na ginagamit, which is the Oracle of the Celestial Deities. So, parang humihingi tayo ng overall message from the gods and goddesses. Yeah. Exciting siyang gamitin. And salamat po doon sa nag-sponsor pala nung cards na yun. Okay. So, kasi Libra din siya eh. So, ayan. So, Libra, kamusta ka na ba? So, what do we have? So, meron tayo ditong 8 of Wands, so ikaw, tsaka the tribe. So, 8 kasi, this is number siya ng power, lakas, ganyan. And one, symbol siya ng passion natin kasi fire. So the tribe is about the family. And tandaan natin po na hindi po, pag sinabi kasing family, hindi lang naman to yung mga kadugo. May mga pamilya tayo na pinipili natin. So ito yung mga tinatawag nila ng mother, sister or brother from another mother, another father, mga ganun. Ano ba yung internal message tayo? Well, again, for this first one muna at rising, andun kasi na ano eh, paano ko ba yung tamang words? Gusto ko mag-build ng parang family culture. Kasi ang nakakatuwa, bakit na-inspire ka na gawin ito? Kasi andoon na nakita mo, yun dati kung paano sila magtrato, yung mga family mo puno. So, paano sila magtrato? Then, nakita mo ano yung struggles. Kumbaga nakakatuwa na, ano, sinabi ko yun sa isang exit interview ko. Ito, sinabi ko sa isang exit interview nung dati nagtatrabaho ko sa isang company. Sabi nung tinanong ako nung pinaka-HR head, yung actually, friend ko din siya. So, professional naman kami nung exit interview. Tinanong niya ako, sa lahat ng mga nangyari, kasi hindi maganda yung dahilan ba't ako nag-resign. Sa lahat ng mga nangyari, ano yung natutunan ko? Sabi ko sa kanya, natutunan ko mula doon sa manager ko ngayon, yung mga bagay na hindi ko dapat gawin sa ibang tao. Yung mga ginawa niya sa akin, yun yung mga alam ko na lesson, na example. Bad example nga lang siya, pero bad example ng mga bagay na dapat hindi ko gawin sa ibang mga tao. Hindi ko kailangan hindi ko hindi tama na mag-belittle ako ng tao o iparamdam ko sa kanila nagkakamali tayo, pero hindi ko kailangan ipamukha sa kanya. Andun lang na kailangan ko ipa-realize na ito yung maling nangyari, pero hindi ibig sabihin nun, huhusgahan ko na siya na gano'n na siya. Kasi nagbabagong tao, which is ang daming husga na nangyari sa'yo. Akala mo naman, napaka-perfect ng mga taong gumagawa nun sa'yo. Parang, ano mo yun? Alam mo masamang magbanggit ng negative or punihin natin yung mga mali ng bawat isa. Pero andun kasi nagkakakalito kung saan nag-uugat yung dahilan bakit natin ginagawa yun. And sa kasamaang palad, karamihan ng pinag-uugatan ng mga taong 'to, andoon na parang iparamdam sa'yo na mali ka, period. Wala yung tinatawag kumbaga sa BPO may tinatawag kami na action plan. Parang sige ko-correct at yung nakita kong hindi mo tamang ginagawa sa work mo, hindi ako matatapos dun. Ano yung puwede nating gawin
para maiwasan na yon. Wala kasing gano'n, eh, feeling lang ano yung mga feeling perfect. Ang hirap makipag um, makihalubilo sa mga gano'ng tao, yung mga tinatawag na self-righteous. Yung mga tipong, alam ko 'to, so makinig ka lang sa'kin. Pero hindi mo nakikita sa buhay nila. Ang hirap nun. Parang they want you to be perfect pero sila hindi. So, perfect kuno, 'di ba? Gano'n yung effect nila, gano'n yung datingan nila, gano'n yung drama nila sa buhay, which is entirely very wrong. So, andun ka siguro na-inspire ka na magkaano, na you will treat people the way you wanted to be treated. Gusto mo na gano'n yung maging dating mo sa kanila, na hoping din na may parang hope dun sa'yo na mabibigay ano, magiging gano'n din sila. Yung tinatawag nating pay it forward na, "Okey, ginawa ko sa'yo 'to, pero ibalik mo din sa iba." Yung tinatawag nating positive influence. Ito yung isang klase ng networking na gusto ko, na pinapasa natin yung positivity sa ibang tao hanggang habang kakalat na 'to, dun mo ibi-build, eh. Dun yung internally, yun yung nakikita mo na magiging ano, paraan para ma-build mo yung environment na gusto mo. Pero ano ba yung nagko-cross sa'yo? Ayan, the Knight of Swords and Orphan. So, si Knight kasi ito yung younger male energy. Si Swords naman is about air, about the mind and the intellect. So, andun na, tapos dumagdag pa si Orphan, na parang alam mo yung constant movement ka sa ngayon, kasi hindi mo rin alam bakit. So, andun na galaw ka ng galaw, andoon na madami kang kakalubilong tao, madami kang nakausap, ta's alam mo yung feeling na ang dami mong kasama pero mag-isa ka. Gano'n yung nakikita ko dito sa card mo, yung nagko-cross sa'yo na parang, um, hirap ka maka-build ng family na hinahanap mo. Pero ang sabi ng cards mo kasi, you need to find that family first sa sarili mo. Isa sa pinakaimportanteng relasyon na dapat binibigyan natin ng pansin is yung tinatawag na intrapersonal relationship, intra, yan. Ito yung connection natin sa sarili natin. Ito yung relasyon natin na alam natin personally yung gusto natin, alam natin kung ano yung target natin sa buhay, yung ayaw natin, na meron tayo ano, deep inside, we know who we are. Actually nagre-reflect yun, how do you papaano mo malalaman na meron ka ng gano'ng maganda na lumalago yung intrapersonal relationship mo. Andoon kasi 'pag mapapansin ko yan sa mga questioning eh, minsan 'pag nagla-live ako, mapapansin ko yung how people, position yung questions nila. Yung mga tipong mahahalata ko na hindi pa gano'n kalalim kasi magiging successful ba ako? Napaka-broad ng tanong. Once nagsisimula ka na rin na maging specific, mas lumalalim, mas detalyado yung katanungan mo, that's a sign, one of the signs na nagkakaroon ka ng malalim na connection sa sarili mo. Kasi andoon na alam mo na yung gusto mo sa buhay mo. Yung mga tipong even sa mga 'pag gumagawa ako ng, wishing spell, makikita ko dun, eh, gaano kalalim na yung connection nila. Meron kasi yung iba na, "Wish ko po magkaroon ako ng bahay." Dude, maraming klaseng bahay. Literal, may bahay ng posporo, bahay ng putakte, bahay ng bubuyog, bahay ng aso, bahay ng pusa. Anong klase? But there is this one, client nung nag-conduct ako, nag-offer ako ng wishing spell. Is detalyado, ultimo pati sukat ng bahay na-lurky talaga ako. Kasi alam niya yung gusto niya. And andun na yung huli kong update dun sa tao is specifically nangyayari na yung wish niya. Nag-open ng doors yung universe para mangyari yung wish at exactly dun sa ginusto niya, yun yung nangyayari. So, you need andun na kailangan mo munang panalimin yung connection mo, yung relasyon mo sa sarili mo. Yung tipong mas kahit anong ingay ng mga tao sa paligid mo, naririnig mo yung binubulong ng puso mo. And this is also a way for you to understand ano yung message ng universe diretso sa'yo. Kasi yun yung yung tinatawag natin inner na us, yun tayo, inner um, person natin. Siya din yung siya din yung nakikinig
sa sinasabi ng sansinukob sa'tin. Yun yung kailangan mong i-build ngayon. Actually, it's not a challenge, it is an opportunity para mag-expand ka. Start with yourself. Ano ba yung desired card mo? So, meron tayo itong Wheel of Fortune tsaka TikTok. Ayan. Si Wheel of Fortune kasi, it's about change. Tapos, connected din to sa planet ng Jupiter. And sa astrology, kung tama yung naalala ko, Jupiter is about the planet of expansion. Sa planet na tungkol sa luck. And TikTok, of course, is about time. Alam mo, minsan, nakapagod talaga, no, kapag ang daming ganap. Minsan, kailangan mo talaga ng rest. Yung kailangan mo lang na, ay, kalma ko lang yung utak ko. Para ang dami mo kasing iniisip, ang daming nangyayari, ang daming ginagawa. Andun ka sa point na medyo, in a way, na-overwhelm ka. Alam mo, Libra, walang masama minsan magpahinga. Uso din yun. Makiuso tayo. Andoon na parang, ako minsan ang pahinga ko, simple lang. Makikita mo ako na nakaupo ako dun sa labas, yun nakikita mo sa labas. Then nakatingin ako sa labas kasi maganda yung view. Tapos nagkakape tsaka yosi ako. Tapos habang nakahiga itong bigay na 'to sa lap ko, yan, pinepet ko siya. So, minsan yung mga rest natin, hindi naman kailangan na mamahalin, hindi naman kailangan na extravagant. Simpleng mga bagay can make us feel better. May friend ako na ang rest niya, tarot reader din yun, nagbabasa siya ng books. Yung isa naman parang ang rest niya, yung tipong nanonood siya ng mga documentaries. So madaming way. Madaming way. Take time for rest. Kasi remember, minsan nga ang makina, ano, kailangan binibigyan mo din ng oras yan para pumalma. Di ba? Parang good luck kung mag-overheat, di ba mga ganun. So, rest is also an important aspect para sa'yo. Tsaka kumbaga 'pag nagbubuhat, 'di ba, ito yung turo sana makapag-gym ulit ako. Yung tinuro sa'min sa gym na hindi mo dapat araw-araw ginagawa. Yes, nag-gym po ako dati kaya mas magaling katawan ko dati, pero babalik na try natin ibalik yun. Hindi araw-araw, parang 3 or 4 maximum of 4 times a week lang ako pinagbubuhat nun. Bakit? Kasi yung time of rest, doon yung nagbi-build yung muscle. So, same thing with you din. Doon nagbi-build yung natin, yung muscles natin in terms of our mental health, in terms sa ating opportunities, our spirituality. So, may basis din yon. And kung iba kasi dito nakikita ko, parang siguro air elemental kay Libra, andoon na knowledge helps you rest. Kumbaga nag-a-acquire ka ng mga bagong knowledge. Bakit hindi? Tuloy mo yan. Kung actually, it's a win-win situation eh. Andoon na pinapatay mo na yung oras, hindi ka nabo-bored, andoon na nakapagpahinga ka. At the same time, ina-expand mo yung sarili mo kasi bini-build mo yung alam mo. Diba? Why not learn a different language? Kasi sa energy na nakuha ko dito, may iba na parang nag-iisip na bakit kayo, parang gusto ko matuto ng magsalita o matuto ng language mo. Go! Take this as a sign. Ano bang foundation mo? Okay. So, Nine of Cups, tsaka si number 35, Loyal Heart. 9 kasi, this is the number of, ayan na nga, higher level of knowledge. Mukhang yung sign, may nanghihingi ng sign o nag-iisip na mag-aral ng ibang language, go mo na to. And Cups kasi, this is about emotions and the heart. Alam mo yung tipo is loyal heart. Walang problema sa'yo na maging giver eh. Pero may mga tao lang talaga na nagkataon siguro talaga, mga pagsubok sa buhay natin. Na may mga tao na na ang alam lang nila is kumabig ng kumabig, tanggap ng tanggap. That reminds me of yung dalawang klase ng body of water sa Israel. Si Jordan River, tapos alam ko kung tama yung geography ko, galing siya sa Mediterranean, tapos didiretso siya sa Red Sea. Kung titingnan mo, in the old days, ang Jordan River, doon halos lahat ng civilization na nagsimula, nag-flourish, nanirahan, kasi nagbibigay siya ng buhay. Andun yung nangingisda sila, doon nila binuo
yung ano nila, mga buhay nila. Pero sa dulo nito is yung Dead Sea. Si Dead Sea kasi, yan, literal dead siya kasi lahat na ng salt nasa kanya. Sobrang salty niya na ultimo yung mga isda, hindi kayang mabuhay dito. Yung sa sobrang buoyant ng tubig, literal, nalulutang ka talaga. Tas sobrang, yung hindi buhangin yun nasa paligid, tipak po siya ng tipak po siya ng asin. So, what's the lesson sa dalawan to? One is a giver, one receives from kung tama ko, Mediterranean Sea and gives it back to others. That's why ang daming life sa or andun yung buhay sa paligid niya. Yung isa naman, tanggap ng tanggap, ending dead. So yun yung isang bagay na kailangan natin na matutunan din, Libra. Na kailangan mo din magbigay sa sarili mo. So knowledge is, right now is important. And medyo piliin mo naman kasi yung tutulungan mo, hindi naman lahat yan kailangan tulungan. Sabi nga nung isang nabasa ko na post, ayokong makialam sa karma na binibigay sa'yo ng universe. True. Andoon na sometimes they need to understand yung mga taong yon. Kailangan nilang maintindihan na kaya nangyayari sa kanila to is because consequences to. Yes, nandoon na with the loyal heart na concern ka na maging good influence sa kanila, concern ka na maging maganda sana yung impact mo. Pero minsan yung hindi mo pagtulong, yun yung exact na pagtulong na ginagawa. Kasi kailangan nilang matutong tumayo, katutong nilang lumaban. Yeah, andoon na kasi naranasan mo, alam mo yung feeling na kaya mo ilagay sarili mo sa sitwasyon nila na they're not yung 'pag wala kang matakbuhan, it's okay. Pero be wise kung sinong tutulungan mo kasi madami diyan kuno, nanghihingi ng tulong pero ang totoo consequences yun ng actions na ginawa nila before. Your recent past, meron tayong Ten of Pentacles tsaka happy-happy. Well, ano ko ba explain na mas maayos kasi Ten is about the end of the cycle. Tas Pentacles symbol siya ng Earth. Alam mo yun, nakikita mo na yung kumbaga, alam mo yung feeling ng wala. Alam mo yung feeling ng naghihikahos. Alam mo yung pakiramdam ng walang matakbuhan na parang yung tinatawag nilang pecha de peligro. Alam mo yung feeling na yun. And hindi siya masayang pakiramdam. But ito yung mga nangyayari sa'yo in the past na nagka-problem ka in terms of your finances. Hindi mo napansin, naging eye-opener siya para sa'yo. Na parang, uy, hindi ko pala dapat ginagawa to or hindi ko pala dapat ah, hinahayaan na umabot sa ganito. 'Di ba parang andoon na mas naging natuto ka mas naging masinop, kung papaano mo gamitin yung pera. Andoon na natuto ka na papaano, ah, bawasan yung mga dapat hindi mo masyadong pinagkakagastusan. Ang dami niya naging lesson. So, andun yung, alam mo yung parang in a way, blessing in disguise 'to. Kasi natuto ka, eh. You matured in that level. Yes, hindi siya maganda, pero yun nga yung sabi nila minsan, yung mga bad experiences natin, yun yung tatatak sa'tin, para hindi na natin ulitin. Parang yung mga bata tayo, 'di ba? Biglang sabihin natin, "Huwag kang magagawa diyan baka madapa ka, masugatan ka." Eh, ang kulit tigas ng mga ano natin, bungo natin. Oh, ayun na nga, pak. Next thing you know, may galos, nasugatan, nasubsob, 'di ba? Ang saya ng childhood natin mga batang pinanganak ng 80s and 90s, eh. So, andoon na na tumatak yun na lesson sa'tin, and we learn from it, natuto tayo. At pagbabalikan mo yung past na yun parang makikita mo, "Oo nga 'no, dami ko palang natutunan and that made you who you are." Kaya sabi nga nung kanta ni Britney, 'di ba? I am stronger than yesterday. Totoo, kasi itong mga experience na 'to, yun yung nagpapalakas sa'tin, eh. Yun yung magbibigay sa'tin ng dagdag na, ah, depensa para hindi tayo magkaroon ng mga maling desisyon sa buhay.
future na ikaw. So, meron tayo ditong hangman tsaka chop wood. No, hangman kasi tungkol 'to sa enlightenment, eh. Tas chop wood, yung Chinese proverbs 'to, na yung chop wood, get water, na ituloy mo lang yung ginagawa mo. Dude, good job. Andoon na talagang i-re-rearrange mo, magkakaroon ka ng tinatawag natin na, hindi ko alam kung sa psychology yung term na yun, yung tinatawag na paradigm shift, na kung saan yung mindset mo babaguhin mo, which is a very important tool din in manifestation. Kasi creation is here, eh, and mina-manifest natin yun sa pamamagitan ng words din natin. So, andun na ano, ang dami mong babaguhin. Siguro part na rin 'to nung ano, effect nung nangyayaring Pluto retrograde sa'yo. So, kasi isa ka sa mga cardinal signs, which is a good thing. So, andun na kapag ito yung nagkaroon ka na ng shifting na pag-iisip, huwag kang magtataka na madaming magre-react. Huwag kang magtataka na parang, hala, sabihin nagbago ka na. Uy, hindi ka nagbago ano, for the worse, nagbago ka for the better, Libra. Kasi andoon na yung mga pinaniniwalaan mo, yung mga pinanghahawakan mo, yung mga bagay na, ginagawa mo, nakikita mo na kung mga bagay na yun na hindi yung mga hindi nag-aano na sa'yo, paano ba explanation, yung hindi na nagse-serve sa'yo, yung hindi na nakakatulong sa'yo, ayaw mo na, eh. Kung iisa-isahin mo ng aralin, "Wait lang, tama pa ba 'to? Sige tanggalin ko, hindi ko na kailangan 'to." Parang kunyari, may mga clients ako na ang problema nila is finances, o after prosperity or after banishing spell, nagkakaroon sila ng realization na, "Ay, eto pala yung mga ano, um, tawag dito, dito pala ako nagkakaroon ng problema in terms of finances, masyado ako nag-a-add to cart." Nagkakaroon sila ng distinction, ito pala yung kailangan ko, ito gusto ko lang pala. And nagkakaroon ka din ng shift ng from temporary happiness and fulfillment, ililipat mo na siya doon sa long lasting. Kaya maraming magre-react kasi ang ending nito, since magkakaroon ka ng boundaries na din in terms of your finances, ay day, wala na kasi sila mahihita sa'yo. So, ayan na maglalabasan ng mga totoong kulay nila, mga mababait kuno, mga concerned kuno, makikita mo yung totoong kalalabasan nila. Sila mismo yung parang lalayo kasi wala silang nakikita na sa'yo, and that's not a problem. That's not a problem. Hindi mo problema yun, sila may problema dun. Kasi kung nila kaya respetuhin yung mga nangyayari sa'yo, positive changes, then again, that's their problem. Your physical environment, Queen of Pentacles, saka by the book. Well, good job kasi eventually ang mag-iba sa inyo nagiging nag-start na rin kayo in a way, nagiging health conscious. Which is a good thing. Kasi andoon na parang, ay parang sumosobra na ako kumakain ng karne, ganyan. Or mga prito or mamantikang food or yung andoon na parang, hindi ko kaya mag-try mag-ano, mag-herbal or mag-food supplement or parang gusto ko na mag-ano, mag-tsaa-tsaa. Alam mo, okey lang, pero siguro best course din kung gagawin mo na 'to, Libra, andoon na ano, of course dun tayo consult a professional, consult tayo ng doktor na tutulong sa'tin or nutritionist, ganyan. Huwag tayong ano, although yes, alam ko matalino ka, pero huwag tayong mag-self-medication kung maaari. Kasi puwedeng mag-cause ng problem yon. So always consult a professional, a doctor who will help us or maybe nutritionist kung ano man, para ma-check natin, is it viable para sa'yo, tama ba 'to para sa'yo? Kasi andun ano, eh, iba nga sa inyo parang naguguluhan na sa bahay, parang andun na parang kailangan ko na ibenta 'to or kailangan ko na 'to ipamigay or itapon 'to. Walang problema dun kung yun yung kailangan mo para makahinga ka, within your household para mas makaramdam ka na mas okey ka, go, do it. Walang problema dun. Tsaka I trust naman kasi na bago mo siya alisin sa iyong pamamahay, alam mo na kung gagamitin mo ba 'to in the near future or kailangan pa ba ipamana, ano ba emotion environment. Two of Swords and Serendipity.
Two is about balance. Ayan. And sword is about the air. So about the mind. It's about the intellect. Well, given, air elemental ka, and andoon na masasabi natin na ano, na alam mo yung ginagawa mo. So, trust as well your knowledge, trust your instinct. So, may mga sinasabi ko din sa mga friends ko din na iba pagkausap ko. Pag nakita mo yung red flag sa isang tao, red flag yon. Hindi yan fiesta, hindi yan carnival na mag-e-enjoy ka. So, gamitin mo yung karunungan na binibigay sa'yo ng sansinukob kung papaano mo, pakikitunguhan yung mga ganitong klaseng tao. Kung papaano ka makikihalubilo, papaano ka haharap. Kasi andoon na, yun nga, yung foundation mo sa loyal heart na iniisip mo, baka naman magbago pa, ganyan. You know that you should, kung ganun pa, ipo-push mo yun, sabi ng card, kailangan magkaroon ka ng time frame, magkaroon ka ng boundaries kung hanggang saan mo lang dapat tulungan, ang isang tao. Kasi, yun nga, ang dami yan din sa paligid mo, iaasa naman nila sa'yo lahat. Very wrong. Why? Ano ka, pinanganak para tumulong sa kanila lang? Dude, no. Yes, gift ka ng universe, gift ka ni God sa mundong ito, bawat isa sa atin, pero hindi ka naman exclusive. Yeah, alam mo yung tipong, balikan ko lang yung isang verse sa Bible, yung Galatians chapter 6 verse 2. Sabi doon, carry each other's burden. Kaya nga each other's, may S plural, hindi po exclusive na isang tao lang. We are a gift to everyone. Hindi tayo tipong kailangang um, andoon lang na nakafocus lang tayo sa iisang tao habang tumutulong. We need to be able to help or be there whenever the universe needs us to be somewhere else or to be a blessing to others. Kasi at the end of the day, we are all interconnected. So, hindi naman pwedeng iisa lang naman yan, di ba? Listen also to intuition. Hopes and fears mo. Seven of Swords tsaka come to the edge. Well, risk-taking talaga, medyo mahirap. Literal, kasi risk nga yun eh. So, hindi mo alam yung kakahinatnan. So, baguhin natin yung term, Libra. Huwag natin siyang tawagin as risk-taking. This is your moment for the leap of faith. So, Iro, paano ko malaman kung I need to take that leap of faith? Sabi ng isang documentary na panood ko tungkol sa law of attraction, yung The Secret. Sabi doon ng isang nagsasalita, pag naramdaman mo yung urge, nakita mo that the timing is there, take that leap. Yes, hindi siya magiging logical sa paningin mo, but it will be logical for the universe. Guys, walang logic sa universe. Sometimes kaya sabi din ni Jesus dun eh, I will use the weak to shame the strong. I will use the foolish to shame the wise. Parang ganun yung context. I forgot the exact words. So, andoon na ganun. Sisirain talaga ng universal logic mo. This is yung leap of faith. What is faith? When I was very, very young, siguro mga elementary ako noon, ang sabi nung isa, I forgot kung sino siya, pero yung sinabi niya tumatak sa akin, faith sees the invisible and it receives the impossible. You want to receive that greater blessing pa? You want to build that family? Kung gusto mo talaga makaalis ng lalong puno doon sa mga mababait puno, mga concerned puno, take that leap of faith. The universe will open that door. Ano bang possible future? So we have the Five of Swords and the Card of the Wine. Now, five kasi is about action eh. Swords is about air. Natatawa lang ako. About air, about the wine and the earth. Tapos why? Alam mo, literal, tigil-tigilan mo yung kakatanong mo na bakit ganito, bakit ganyan, ganyan. Dahil, alam mo yung kanta yung kay Nina, na Love Moves in Mysterious Ways. May isa ako narinig, pinalitan niya, God moves in mysterious ways, sabi niya. Always so surprising how God appears over the horizon. Totoo.
Minsan di mo kailangan ng ano eh, yung tipo kasi since Libra air element, sabi nung 5 about action and the mind, minsan hindi mo kailangan mag-isip. You just need, kailangan mo lang i-take yung next step and then the next step. Next thing you know, ang layo na nararating mo. Kaya ka na-stuck, kaya mo feeling na na-stuck up ka, wala nangyayari, is kasi nga, binibigay na sa'yo ng universe yung next step. Ang gusto mong malaman, bakit yan? Bakit ganon? Saan yan papunta? Ang dami mong tanong, dude. Joy, ano ka na lang, sumunod ka na lang. That is faith. Sabi nga nung isang passage yun, I think that's in Romans, all things work together for good. Illogical man, and this is mapasok kasi sabi lang, trust the process. But what are the gods and goddesses? Ano ba yung pinaka-final message nila? O, diba? Sakto-sakto, Neptune. Sabi dito, dream, illusion, and the wish to flow. Literal. Sinasabi din ni Neptune sa'yo na dito yung moment. So, na literal mag-flow ka doon sa ino-open ng universe. Kaya, di ba, pag titignan natin, bakit nagkakaroon ng erosion? Kasi nga, may resistance. Pero andoon na makikita mo, those who are flowing, hindi naman sila na-erode. And ang ending nito, sabi nga nila, all waters will lead to the ocean. Minsan akala mo parang alam mo na yung ginagawa mo na tama na to, perfect na to. But as far as the heavens from the earth, as far as the east is from the west, so is the wisdom greater. The greater the wisdom the universe has. Ganon kalayo. Madalas illogical yung mga ibibigay ng universe sa'yo. But at the end of the day, it will all make sense. So I hope nakatulong po yung readings natin sa'yo. Tandaan yung readings, they are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago ka sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like this video as well. At kung kailangan nyo po for private readings, ayan, pwede nyo po ako i-message ng diretso po. Ayan, even for Spellworks, sa aking aking personal Facebook page, yung link po is nasa description sa baba. Sa mga nais po na mag-support sa lumago po ang ating channel, you can either use the join button sa baba o yung thanks, yung may heart button. You can also send donations via GCash or Maya. The number is at the bottom of the screen. Libra, maraming salamat sa'yo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. And although we hear from Latinid Benguet, kasama po si Mikay Nudo sa Tulog na Tulog. Keep safe and have a great day, guys. Thank you.